Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga po mga ka-review natin, no, kapapasok lang, grabe. President Marcos pinamuka ng katotohanan. China na iyak teritoryo ng Pilipinas, WPS. Yan mga ka-review natin, no. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po. Mula po ito kay Siler News TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. No? Subscribe nyo na po Siler News TV mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? Alright, mga ka-review, wag na po natin patagalin to. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mahalaga po yung message ng Pangulo. Yan po sa ating Philippine Coast Guard na tinataya ang buhay. Sabi nga ni Admiral Abo, ang lahat ng pagsubok sa kamay ng malaking bansa, ang China tinutukoy dyan, hindi sila patitinag at gagawin nila ang lahat. Ayun, di ba? Sandali ha, pakinggan nyo ito. Sinasabi ng Pangulo dahil ang pataas ng moral ito sa ating lahat na mayroong paninindigan at paniniwala. Let me first offer my profound appreciation on behalf of a grateful nation to the PCG for providing steadfast service and dedication to duty during times of calamity, for upholding our country's maritime security and promoting our maritime rights, for fighting against the entry of smuggled goods, for protecting our marine environment, and for securing the safety of our fisherfolk as they pursue their means of livelihood. Suffice to say, your accomplishments and performance of your duty have consistently championed our country and our people's rights and welfare in the face of daunting adversity and difficulties. Despite all the challenges, the Coast Guard has unwaveringly answered the call of duty. Together, let us consolidate and harness our strengths to ensure that every Filipino can reap the gains of our endeavors as well as lead more productive and dignified lives. Let us sail together in unity and harmony towards a more empowered, progressive, and sustainable future. Today we will be celebrating Yan. our Yan si makasunod na tinig. anniversary. Ito naman, Sa kasalukuyan ay Commander. meron tayong mahigit na 30,000 Commodore Abo. tauhan ng Philippine Coast Guard. And counting, we keep on expanding our population and our assets modernizing. Ang lahat ng yan ay sa patuloy na paggabay at pagsuporta ng ating Pangulo. Laking bahagi ng aming tungkulin ay siguraduhin natin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga mangingisda. Sa concrete ngayon ay ang Coast Guard, we are intensifying our presence and we are seriously committing ourselves para suportahan natin ang ating mga kababayan na nangingisda sa ating karagatan. Sa ating pinakamamahal na Pangulo, Mr. President, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at sa tiwala ninyo sa amin sa Philippine Coast Guard. Umasa po kayo na kaisa ninyo ang inyong Philippine Coast Guard sa pagganap ng ating tungkulin, pagserbisyo natin sa bayan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. We salute you, Mr. President. Yan o. So yan mga ka-review, no? Napakaganda po ng mensahe ng ating Pangulo dito sa Philippine Coast Guard mga ka-review natin. Talagang pinapalakas niya, no? Ang mga loob, no? ng ating Philippine Coast Guard sa kabila ng panghimasok ng China sa ating teritoryo. No, yan mga ka-review natin at napakaganda po ng kanyang sinabi, no, mga ka-review natin, kasi ito po ay magsisilbing guidance sa ating mga Philippine Coast Guard. So, magkasunod na tinig po yan. Magkasunod na boses, tinig ng ating, sandali lang po, ng ating Pangulo at saka si Admiral Abo. Siya po yung pinakamataas na
opisyalis ng ating Philippine Coast Guard. So congratulations. Mahaba po yung speech ng Pangulong yan, pero yung mahalagang portion natin at yung kanyang direktiba. Meron din bagong barko na ipinakita kahapon. So ang plano pala ni Pangulong Marcos, 30 hanggang 40 na mga bagong barko. Hanggang 44 pa yata yun. Nadadagdagan po ng maraming mga barko ng power ang Philippine Coast Guard. Dahil sa ngayon, ang sinasabi ng Pangulo, nakita naman niya, ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang kanyang trabaho para ho sa pangalaga ng maritime, yung maritime security, yung pangalaga sa ating kalikasan sa lamang dagat, sa karagatan, at saka ho sa ating mga mangingisda. Napakaganda nun. Ang pinakamainit nga po dyan ay ang issue sa West Philippine Sea. Okay, so kahit kakaunti, kaya nga masaya si General o si Admiral Abo, pinakamataas na opisyalis po ng Coast Guard. Salamat siya at saludo pa nga siya dahil ang ganda ng suporta ng Pangulo as Commander-in-Chief at saka po, anong tawag dito, Chief Executive. So, ayan. Yung iba sinasabi, mahina ang Pangulo, sinasabi ganun ang Pangulo. Ayan, minsan lang humarap ang Pangulo sa publiko at may mga ambush interview pag may pagkakataon, hindi siya nagbago sa kahit anong hamon sa West Philippine Sea. Yung kanyang paniniwala, panindigan, ipaglaban, yan ang lagi niyang iniutos sa military at sa Coast Guard na silang nakapront yan sa West Philippine Sea. Napakaganda po niyan. Maswerte tayo, mga Pilipino. Okay? Maswerte tayo, mga Pilipino, dahil yung ating Pangulo ay naninindigan, hindi niya isinasaalang-alang o hindi niya iniisip maliit tayo. Wala tayong sendo. Ang sinasabi ng Pangulo, yung karapatan natin ang dapat ilaban. Panindigan yung karapatan. Yun ang magandang mensahe. Mas maganda yung kaysa sa puro salita na wala namang sa gawa. Ito may gawa, may utos at mayroong gawa. Kasi katulad ng sinabi ko sa inyo nitong mga nakaraan, hindi na lang po Philippine Coast Guard ang nagpapatrolya yan sa West Philippine Sea. Nandun na po ang mga barko ng Philippine Navy. Under na yan ang military. Nandyan na po. Nandyan na ang BRP Benguet, nandyan na po ang BRP Davao del Sur at iba pa mga barko natin. Ayaw ko na sabihin kung saan sila nakapwesto. Pero nandyan po sa mga pier na nasa gilid-gilid lang po ng mga isla dyan sa Palawan at saka sa West Philippine Sea. Anytime na kakailanganin, nandyan na sila. So yun po dahil sa yan ang direktibo ng Pangulo, sinusunod ng ating AFP at ng Coast Guard. So, napakaganda pong balita nito dahil kahit anong pambubuli, pangaagaw, lahat ng pangharas ginagawa ng China, hindi ho natitinag ang ating Pangulo. Sa halip, tuloy-tuloy pa yung kanyang utos. At ina nga, magpapagawa at bibili tayo ng maraming barko ng Coast Guard. Okay? Kaya nga, kung di ako nagkakamali, 2 days ago, 3 days ago, may panawagan ng Coast Guard na nangangailangan sila ng mga manpower kung mayroong gusto mga mag-apply, gusto maging membro ng Philippine Coast Guard. Kung kayong mga kalalakihan dyan na walang masyadong ginagawa, pwede kayong mag-apply sa Philippine Coast Guard kasi nangangailangan ng manpower ang Philippine Coast Guard. Dahil pag dumating yung maraming barkong sinasabi, kailangan ng mga crew. At kahit wala pa yun, kailangan na rin nila dahil 24 hours na nga po ang operation. So inuulit ko lang, itong sinabing ito ng Pangulo, kaya natutuwa ang mga bansa ng ating kaalyado. Sabi nga ng Pangulo, continuous nakakatanggap ang ating pamahalaan ng pangako at suporta ng malalaking mga bansa. Hindi po sila umatras, hindi po sila nagbago. Continue ang pangakong suporta ng Japan, ng South Korea, okay, ng Amerika, ng Canada, ng European Union, ng Australia, ng New Zealand, at iba pa mga bansa. Iyon po, inulit ng Pangulo yan kahapon dun sa ambush interview. Kaya ho, napakaganda nun. Dahil tuloy-tuloy yung pong sitwasyon. At kaya nga nakita nyo nung yung sagot ni Admiral Abo sa kanyang pagsalita, halata mong masaya dahil kasi pag ikaw yung boss or chief ng isang malaking opisina or katulad ng Coast Guard para din sa Philippine at ating military, pag ikaw ang chief of staff ng armed forces, tapos ganyan ang nadidinig mo sa kanilang commander-in-chief, sa ating Pangulo, di ba ang taas ng moral mo? Parang kung ano yung implano, magagawa mo. Kung anong iniisip mo, kaya mong gawin. So yan mga ka-review natin, no? Talagang dinagdagan na po ang ating mga barko, no? Ng Philippine Coast Guard, mga ka-review.
para ilagay doon sa West Philippine Sea. Yan ha. Mukhang hindi na po talaga ito mapipigilan mga ka-review. No? Itong paghahanda ng ating bansa, no? Dito sa, well, hindi natin masabi, no? Kung magkakaroon man ng digmaan, no? Wag naman sana. Pero kailangan lang po maging handa ng Pilipinas, no? Kasi hindi naman pwede na nandyan na yung gulo sa kakapalang maghahanda, di ba? Ngayon pa lang pinaghahanda na po ni PBBM itong West Philippine Sea, no? Para maging diba, maging handa rin yung ating mga Philippine Coast Guard. So yan, narinig niyo po kanina na marami pa pong mga bansa na ang nagiging alay, no? Nagiging alay ng Pilipinas. So which is good, no? At eto na nga, no, mga ka-review natin. Kung napanood man ito ng balita ni Senator Padilla, ano kaya ang magiging reaksyon Senator Padilla patungkol po rito? Siyempre, matutuwa siya kasi marami na pong barko, di ba, ng Philippine Coast Guard. Pero paano po yung mga kaalyado natin, di ba? Ayaw niya po ng gano'n kasi pinapaalis niya nga po yung US forces diyan sa West Philippine Sea, no? Wala naman po maging reaksyon, no? Sana makita po natin. Alright mga ka-review natin, ano man rin po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon nararamdaman sa balitang ito. Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At wag din pong kalimutang i-subscribe si Siler News TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe niyo na po Siler News TV. Yan mga ka-review natin, maraming salamat po.